Nagsimula ang abante sa isang tapang na hindi natitinag. Kasabay ng pag-unlad ng bansa, lumawak ang aming boses. Sa bawat gabi, may balitang abot kamay. Nauna kami sa digital na mundo. Mas mabilis, mas malawak, mas moderno, mas matapang, mas abante. Mahigit 3 dekada ng tapang. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Golden Dove Awards, Hall of Fame. CMMA, Catholic Mass Media Awards, Hall of Fame. Rotary Club of Manila, Journalism Awards, Hall of Fame. PMPC, Philippine Movie Press Club, Award of Excellence, Hall of Fame. Ladies and gentlemen, the multi-awarded broadcast journalist and the recipient of the Living Legend of Philippine Radio during the United Nations World Radio Day 2019, Ray Langit. Hi! Hello! Ray Langit po. Alright, we are back once again mga kaibigan sa ating balanto na on a Tuesday. Bilis ng araw, ha? Oh, marami na naman mga challenges mga kaibigan, marami na naman issues, marami naman tayong pag-uusapan sa araw na ito ng Martes, July 21, 2026. Pero, siyempre, bago yan mga kaibigan, tingnan natin kung ano po ang ating top stories muna sa unang bahagi ng ating balanto na. Sa ating headlines, LPA, yung low pressure area mga kaibigan, inaasahan daw po makapapasok sa bansa mamayang hapon, ha? Kaya ingat-ingat po tayo. Karamihan mga kaibigan sa mga gasoline stations, ha? Wala na raw gasolina, wala na raw diesel kaninang bago alas 6 ng umaga. Ano ba yan? Kaya dismayado mga transport vehicles mga kaibigan na umahabol doon sa pagtaas ng presyo. Kayo ayaw nyo magpa-full tank one day before. Di ba? Hiniling na sa mga kaibigan sa records ni VP Sara Zamlak. Tax records pinaburan. NBI Director Batibay. Inaasahan ngayong araw na ito mga kaibigan ang pag-appear niya rito sa impeachment trial, ha? Bilang testigo ng prosecution. Mukhang inaabangan ng media. Inaabangan ng mga kasama natin sa media mga kaibigan ang mga pasabog daw po. Siyempre, pagka sinabing terminong pasabog, depende sa pagsabog. Yan ba ay quitis? O yan ba ay watusi? Secretary Dizon, handang makipagtulungan sa prove ng 2019 SEA Games. Super taas ang presyo ng petrolyo. Ano tawag ron? Uutay-utayin. Ayan. Ibig sabihin mga kaibigan, hindi po tayo bibiglain para hindi tayo atakihin. Diyos me. Utay-utay raw, sabi ang mga kaibigan ng mga oil companies. Ha? Depensa, ginagawa naging desisyon ng impeachment court kaugnay ng pagsasampida sa mga dokumento ni VP Sara at kanyang mister na si Atty. Mans Carpio. Pinasasabit mga kaibigan ng mga records ni VP Sara mula 2007 hanggang 2021. Marcoleta nag-manifest na isama kanyang reaksyon o boto sa impeachment trial ni VP Sara. Congressman Romualdez, walang planong lumabas ng bansa. Mga bangko magsasabit ng kanilang mga records mga kaibigan ni VP Sara. July 30 po. July 30, isasabit yan sa impeachment trial. Hinabo naman ni Senator Robin Padilla ang lahat ng mga senators, ang lahat ng mga kongresista ba?
tingnan natin kung sino ang kokol dito sa hamon dito. Nabuksan ang kanilang mga bank accounts. Ayan, masuswerte yung mga merong bank account si Mrs., may bank account si anak, may bank account si kapitbahay, di ba? May bank account si Marites at Marico. At least, hindi masyado nakagugulat na nakasentro sa iyo. Tumindig at nagpahayag naman, diba? Very meaningful yung pahayag kahapon mga kaibigan ni Senator Tito Soto kasi pinag-uusapan sa init ng sagutan ng mga kaibigan ang higil po sa batas, di ba? Pinag-uusapan ng mga kaibigan ang 4-year course ng mga kumuha. Sa proper po yan, ha? Sa law. Tayo, 2 years lang Yung 4-year course plus yung bar pa, hindi ba? Ang sabi nga sa pagtindig ni Senator Tito Soto, tayo ay walang 4-year course experience, pero meron naman tayong 29 years of law making. Ano naman? Masyadong malalim, meaningful in other words. Bagay pa rin po ng ating top stories mga kaibigan ngayong araw dito ng Martes. Peace and order sa bansa. Maayos rin, sa kabila pa rin ang sunod-sunod na krimen ayon sa Malacanang umamin ng Malacanang sa mga krimen na nangyayari sa atin. Ano ba yan? Dole, nilinaw na hindi maring pagsabayin yung dagdag sahod sa iba't ibang rehiyon. Malacanang, pinayuhan si Senator Alan Peter Cayetano na akuin yung kabiguan na 10,000 pesos po, ha? Nung kampanya kasi yan 10,000 na ayuda at huwag gawing ala jet ski na pangako. Meron pa patama, ha? 2 Pinoy seafarers na sawi mga kaibigan sa drone strike yan sa Black Sea. 12 iba pa ang sugatan. DOJ, iginit na hindi na pinag-utos ang investigation sa Manoy Sea Games anomaly. Umano'y bagman ni Cayetano sa Ghost Flood Project. Diyan sa Taguig, tinukoy naman ni Lacson. Pag-aapruba sa panungal master plan sa infrastructure, pinamamadali ng mga senators. Dating House Speaker Romualdez handang harapin ang anumang reklamong inihahin sa Ombudsman. PNP Chief Nartates, inatasan ng PNP ACG na tumulong sa investigation sa pagpasulang sa isang babaeng political vlogger sa Caloocan City. Mga nasa likuran pa rin ang pagpapakalat ng pananakot sa mga paaralan sa Maynila. Piniimbestigahan na ng MPD sa lalawigan na malista ng mga areas of concern sa BARM elections. Inilabas na ng COMELEC bodega ng Peking pataba sinalakay sa Nueva Ecija. Siyempre, sa labas sa ating bansa mga kaibigan, meron pa rin tayo mga pagtutok na mga kaganapan sa ating international news. 6 katao po ang nasawi. 3 pong sagitan sa nangyaring magkasunod na lindol sa Peru. Jordan, pinabulan ng ipinasara ang paliparan at seaport sa Aqaba. Balitang espesyal, social media influencers na Andrew, ang mga pangalan po, Andrew, important po ito Tristan Tate, arestado sa panibagong mga kaso ng rape. Ano ba yan? Pero mga kaibigan, tutukan lang po ng ilang pang mga mainit na issues na ating pag-uusapan. Imay-imay natin to. Yati natin sabay ng Pilipino ang ininganda ng ating kasangyang JR Langit mga kaibigan na episode 4 today. Makatutulog po sa inyo yan. Mamaya, very informative na importanteng tutukan natin ang ating gagawin pag-ipanayam. Pero last minute mga kaibigan, medyo nagbago po ng isip ang ating resource person. With due respect, okay, karapatan naman po nila yun. And siyempre, tuloy-tuloy no let up na public service. Araw-araw, ang lahat ng yan sa kabuuan ng ating palantunang. Kasangga mo ang langit. Ano mang laban, kasangga mo ang langit.
Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating palantura kasagamulang ito na Tuesday. O sige, report muna tayo. Paulang BBM tiwala pa rin kay Secretary Dizon sa kabila pa rin ng pilit na sinasangkot ba siya? Ha? Uy, hindi ba absuelto raw siya hinggil sa SEA Games issue niyan? O sige, alamin natin mga kaibigan ng report ito para hindi ma-preempt. Mula naman sa ating mga bante sa ating veteran reporter Eileen Taliping. Sky, buo pa rin ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa kabila ng pilit na pag-uugnay sa kanya sa kontrobersiya sa 2019 Southeast Asian Games. Kasunod ito ng pahayag ng National Bureau of Investigation na kung kakailanganin ay baka pwedeng ipatawag si Dizon sa gagawing investigasyon sa kontrobersiya. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, lahat ng miyembro ng gabinet ay pinagkakatiwalaan ng Pangulo. Hanggat walaan niyang naipapakitang anumang ebidensya na maaring magsangkot sa mga miyembro ng gabinete patungkol sa korupsyon ay mananatili ang tiwala ng presidente sa mga ito. Sinasabing target ng investigasyon ng NBI ay si Senador Alan Peter Cayetano kaugnay sa umanay mga anomalya sa SEA Games noong 2019 kung saan siya ang chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Yung nabanggit mo kanina na absuelto na siya o nabanggit din niya ni Yusek Castro at nabanggit niya noon na nalinis na si Secretary Dizon doon sa issue sa SEA Games, pero ang NBI naman ngayon ang nagsasabi na kung kailangan ay baka ipatawag din si Dizon para magbigay linaw nga doon sa pagkakaugnay niya sa kontrobersiya sa SEA Games. Ayun Sinasabi na yan ni Yusek Claire na sabi niya na sa records na cleared na si Secretary Dizon, pero NBI naman ang nag-iimbestiga ngayon kaya posible nga ipatawag din siya at magbigay linaw lang. Dahil ang talagang target ng investigation ay itong senador na si Cayetano. Yan. O sige. Huwag Ako si natin Eileen. painitin ang ulo ng ating mga sentro sabihin kakainin na naman ang oras ng impeachment trial dito sa mga issues ng questionabling paghalungkat sa mga anomalya ng nakalipas na panahon. Na walang kinalaman sa impeachment. Di ba? Alright, thank you, Okay. Eileen. Balik sa Sky. Dalawa mga kaibigan ng ating veteran reporter Eileen Taliping. Sige, balikan na natin yung mga kaibigan ng ilang pang mga mainit na issues. Teka muna, pasandaan ko lang sa mandali mga kaibigan. Siyempre, concern po ito ng inyong abang likod, ng ating palanturan, ni JR Langit, ng ating mga kasanggang OFW. So, nakalulukot mga kaibigan, yung nabalita natin, meron 2 Pilipinong seafarers. Ang nasawi po doon sa drone strike na nangyari dyan sa Black Sea. And kami po yung nagpapabot ng aming deepest sympathy and condolences, pakikisa po rin sa pamilya. Alam naman natin ang pamilya mga kaibigan, umaasa po sila masyado sa ating mga nagtatrabaho sa ibayong dagat. Okay, ang pinaka-latest dito mga kaibigan, iniulat nga po ng Department of Migrant Workers sa pamamagitan po ni Secretary Hans Kalkdak, 2 mga Pilipino seafarers ang nasawi sa drone strike na ito sa may northern Black Sea. Ito po ay sakop mga kaibigan ng southern Ukraine. Ayon dito kay Kalkdak, bukod dito may 12 mga Pilipino seafarers ang sugatan din. At meron pang nawawala.
Nako! Doon sa naging pahing ni Secretary mga kaibigan, karaniwan, target daw ng drone attack na yan sa Black Sea, yung mga bulk carriers, mga oil tankers. Ayon nga rito kay Secretary Kakdak, 4 sa mga 12 sugatang Pinoy crew members ang nakauwi na ng Pilipinas. Naiparating na rin sa kanilang mga pamilya ang nakalulungkot na sinapit po ng kanilang kamag-anak na seafarer na naging bahagi po ng incident nga. Nakalulungkot po talaga. Pagkaganyan ng mga balita, Diyos me, di ba? Yan ang mga depressing para po sa mga pamilya. Alam po niyo about Filipinong seafarer na sumasakay po sa barko ay hindi lamang naghahanap buhay. Sinusugal nila kanilang sariling buhay para sa kinabukasan ng kanilang mga pamilya. Ang trahedyang ito ay paalala po ng digmaan ay walang kinikilalang personalidad. Kapag may putukan, may mga inosenteng mga manggagawa po ang nagiging biktima. Hindi sa parat ang pakikiramay, kinakailangan tiyakin ng pamahalaan na meron tayong sapat na proteksyon, agarang ayuda at makatarungang kompensasyon po sa ating mga marinong Pilipino. Ang pagkasawi ng 2 Pilipinong seafarers niyan, isang napakasakit na paalala na ang mga OFWs ay tunay na mga bayani. Nakikipagsapalaran po sa mga lugar na may mataas na panganib. Nararapat lamang na paitingin natin ang koordinasyon ng gobyerno sa international shipping companies para maiwasang mailagay po sa panganib ang buhay ng ating mga kababayan. Ang kaligtasan ng bawat Pilipino'y dapat laging higit sa anumang kita, anumang negosyo, o anumang suporta makukuha natin sa kanilang pagtatrabaho. Importante po ang buhay ng Pilipino. No paycheck is worth a human life. Filipino seafarers keep global trade moving, but the world and their own government must ensure that they are never treated as expendable casualties of war. Anumang laban, kasangga mo ang langit. Mealtime stress, nakakasira ng fizz. Para stress alis, try Magnolia Chicken Templados. Easy lutuin for mommy. Sarap na sarap ang family. Magnolia Chicken Templados. Sarap made easy. Alamin natin mga kaibigan kung sino na po ang bagong hirang na AFP Chief of Staff. Napakataas ang posisyon niya mga kaibigan. Naalala ko tuloy itong si General Villanueva noong mga panahon yun. Anyway, ito po mga kaibigan, ang AFP Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines po ito. Sabagat nagretiro na po mga kaibigan ang katatapos na general, di ba? Malaman lang natin exactly kung si General Navarrete or Navarrete.
which is which. Alamin natin mga kaibigan ang detalye ng report ito ng ating umaabante reporter Edwin Balasa. Flash report. Kabanting Ray, hinirang na nga na bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, si Lieutenant General Antonio Navarrete. Ito ang inihayag ng Department of National Defense ngayong araw sa kanilang inilabas na statement matapos ang pagre-retiro ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ngayong araw. Bago ang pagkakahirang bilang Chief of Staff ng AFP, si Navarrete ay nagmula sa PMA Big Kislahay Class of 1990 ay Commanding General ng Philippine Army. Papalitan naman si Navarrete ni Lieutenant General Donald Gumiran bilang Commander General ng Philippine Army. Mamayang hapon ang change of command at turnover ceremony sa Campo Aguinaldo kung saan si Pangulong Bongbong Marcos ang magpipreside bilang Commander-in-Chief. Ako, si Edwin Balasa, Abante. Thank you, Edwin Balasa, Abante. Yan. Kaya mabuti kinlaro natin mga kaibigan kung Navarrete or Navarrete. Kasi very common na surname mga kaibigan ng Navarrete, di ba? Malaki ang kanilang clan at marami po ang merong nagkikerry ng apelyidong Nava with V, victory. Pero ito, F po ito, Navarrete. Yan. Sige, congratulations po sa pagkakahirang sa siyempre, hindi lang sensitive na position, hindi lang napakaganda, hindi lang powerful. Ito po ay isang hirap na role. Lalo na sa panahon ito, daming challenges mga kaibigan. Lalo na yung problema natin sa West Philippine Sea. Okay. Anyway, kakayanin naman yan ng mga magagaling na general tulad po ni General Navarrete. Yon. Sige, dako na tayo rito sa ating mga issues mga kaibigan. Nag-react po ang DOJ. Pag-usapan natin sa madali ang hinggil po rito sa impeachment trial. Hindi naman kailangan sa inyo, laman ng mga balita na mayroong papuputukin, pasasabugin. Hindi lang natin alam kung gaano kalakas. Kung ito'y kasinlakas po ng missile, kung ito'y kasinlakas po ng fireworks, o kasinlakas lang po ng Watusi. Okay. Anyway, nag-react po ang DOJ. Ang sabi nga ng DOJ, mga kaibigan, hindi nila pinagutos yung investigation sa SEA Games anomaly. Okay, alam na ninyo kung ano po ang direksyon ng ating tatalakayin ngayon, ha? Walang pinagutos na po mga kaibigan ng DOJ na imbestigahan ng NBI ang umano'y irregularidad na nangyari noong 2019 Southeast Asian Games. Ayon nga po rito kay Justice Secretary Eric Vida, hindi ito pinagutos at mandato naman ito ng NBI na magsakatuparan ng kanilang investigasyon. Tiniyak pa rin nakalim na nakabatay sa ebidensya ang magiging investigasyon na ito, lalo na kung makarating ito sa DOJ at makarating ito sa hukuman eventually. Kaugnay naman ng timing ng investigation sa gitna ng pagpapatuloy pa rin ng pagdinig ng Senate Impeachment Court laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Vida na tuloy-tuloy ang paghahabol po sa accountability at wala rin dapat ipangamba mga senator judges. Ipinunto naman ni Vida na kinakailangan ding timbangin ang mga ebidensya at kung ano po ang estado nito kung ihahambing po ngayon at noon. Well, ang may daragdag ni Paring Ray, alam po niyo sa hustisya, hindi ang ingay ng politika ang dapat magdikta ng investigation, kundi lakas ng ebidensya. Mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa haka-haka ni Marites o Maricon. Ang bawat kaso ay dapat tumayo sa sariling merito, hindi sa kulay po ng politika. Mahalagang malinaw ang anumang investigation na sinasakto para batay po sa batas, batay sa ebidensya, hindi dahil sa pampulitikang pagkakataon. Kasabay nito ay tungkulin din ng mga ahensya ng gobyerno na tiyaking walang pagduruda sa kanilang pagiging patas upang mapanatili ang tiwala ng publiko. The timing
invites public skepticism. Ang tawag niyan. Justice loses credibility the moment investigations appear politically timed. The DOJ must not only be impartial, it must also be seen as impartial. Ano mang laban, kasangga mo ang langit. Kung magbibiyahe sa mga lugar na may malaria, dapat ay maghanda upang maiwasang magkaroon ng karamdamang tulad nito. Kumonsulta sa doktor at minom ng prophylaxis bago, habang at pagkakagaling sa lugar. Magsuot ng mahabang damit at gumamit ng kulambong itinubog sa insecticide upang maiwasan na makagat ng lamok na nagdadala ng sakit na malaria. Alright, may report tayo tatanggapin mga kaibigan. Ito'y may kaugnay naman daw po doon sa mga nilulutong kaso, haba? Talaga, ha? Ayaw tantana, ha? Nilulutong kaso mga kaibigan, nabanggit po sina Senator Villanueva, Senator Escudero, tuloy pa rin daw po. O, sige, alamin natin mga kaibigan na exactly kung ano po ito, ha? Narito na ang pag-uulat ng ating mga bante reporter, John Reyes Calata. Iginiit ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na tuloy pa rin ang mga inihahandang mga posibleng kaso laban kina Senador Joel Villanueva at Senador Francis Quiz Escudero. Sinabi ito ni Clavano kasabay ng pag-aanunsyo na nasa preliminary investigation stage na ang kasong plunder at paglabag sa Anti-Money Laundering Act laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating House Appropriations Chairman Zaldico at mahigit 10 iba pa. Paliwanag ng Assistant Ombudsman, partikular na sa kaso ni Villanueva, bagamat dumaan ito sa Department of Justice, mayroon pa umanong gustong idagdag na ebidensya ang mga investigador ng anti-graft body para mapatibay pa ang posibleng kasong niluluto laban sa senador. Sa ngayon, ayon kay Clavano, nagsasagawa na ng parallel investigation ng Ombudsman investigators para pag-isahin o i-reconcile ang mga facts at evidence sa kanilang binubuong kaso. Matatanda ang kapwa ay dinadawit sina Villanueva at Escudero sa kontrobersyal na flood control projects. John Reyes Calata, Abante. Thank you, John Reyes Calata, Abante. Alright, napag-uusapan natin mga kaibigan ang mga personalities dito po sa Senado. Ha? Remember, mga senator judges po, mga yan na tinutukoy. Ho? O eto, isa pang senator judge. Ang Malacanang po, mga kaibigan, nagpalabas po ng, hindi naman advisory, kundi payo lang daw po. Payo raw kay Senator Alan Peter Cayetano na akuin yung 10,000 na ayuda. Wag daw gawing ala jet ski na pangako. Medyo dyan sa jet ski na issue mga kaibigan. In fairness, hindi nga sumakay itong si dating Pangulong Digong ng jet ski. Inako naman nung kanyang anak at saka ditong si Senator Bongo ang pagsakay sa jet ski. Kami po ni J.R. Langit mga kaibigan, kasangga team, witness doon sa Benham Rice na yun kung sa ipinangako na mag-jet ski sa nabanggit na karagatan. Anyway, ang pag-usapan natin yung ipinalabas ang advisory ng Malacanang. Hinimok mga kaibigan ng Malacanang si Senator Alan
na akuin ang kabiguang maipasa nga po. Yung sinasabing, yun ay naging commitment during the campaign, ha? Na 10,000, ha? Ito po, salip na isisiraw kay Pangulong BBM. Ngayon, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, unang isinulong ni Cayetano ang 10,000 na ayuda nung kongresista pa siya. Ha? And, pero hindi man ito ubusan sa Kongreso dahil hindi rin naisama sa 2022 national budget bago pa man maupo sa pwesto ang Pangulong BBM. Iginit ni Castro na walang batayan ang pahayag nito na nireject ng Pangulo. Ang panukalang ito dahil hindi naman ito umabot sa puntong maaari itong aksyonan ng Chief Executive. Ang dagdag pa rin ni Castro kung pagbabatayan daw ang timeline. Panahon pa rin ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong mabigong isulong ang panukalaan niya, posibleng hindi naniwala ang dating Pangulo, ang Administrasyong Duterte, sa panukala ni Cayetano, kaya hindi rin to umusad. Yun ang pahayag, mga kaibigan, ng Malacanang. Well, sa politika, mga kaibigan, masyado makulay ang politika natin ngayon. Nakakaiba. Sa politika, madaling mangako. Ngunit ang tunay na sukatan ng leader ay hindi ang kakayang tuparin ang ipinangako. Hindi dapat gawing kampanya ang ayuda. Ang tulong sa ating mga mamamayan, lalo na sa ating mga ordinaryong mamamayan, greater majority Pilipino. Iyan po'y obligasyon ng pamahalaan, hindi instrumento ng politika. Ang usapin ng 10,000 pesos ayuda, hindi lamang tungkol sa kung sino ang dapat sisihin. Mas mahalagang itanong kung paano makagagawa ang pamahalaan ng mga programang tunay na makatutulong po sa mga Pilipinong patuloy na hirap na sa pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng gasolina. Ang panuntunan dapat samahan ng konkretong aksyon. Please, promises win headlines, but performance earns public trust. In the end, voters' reminder not who made the loudest promises, but who delivered meaningful results. Ano mang laban, kasangga mo ang langit. Makabuluhan, pagkasaysayan at may kapakinabangan. Mga storyang kapupulutan ng aral at inspirasyon. Dekada na ang binilang, patuloy pa rin naglilingkod. Millennial ka man, Gen Z o sinaunang henerasyon, anuman ang iyong passion. At laging tandaan, Sa anumang laban, kasangga mo ang langit. Kasangga mo ako, di kita iiwan. Kasangga mo ako, nasaan ka man. Kasangga mo ako, sa bawat saglit. Kakayanin lahat dahil kasangga mo ang langit. alright, sa tuloy-tuloy na public service, mga kaibigan, siyempre hindi natin dapat iwanan to. Kahit ano ang kulay ng politika, kahit ano ang nagaganap sa ating kapaligiran. Public service is public service. Okay, narito na mga kaibigan ating likod lapid, kasangga ni langit.
Sa bawat pagsubok at hamon ng buhay, sa oras ng karamdaman at panahon ng kahirapan, meron na maglingkod at maging kasangga ng bawat Pilipino. Matapang at tapaisa sa pagbibigay pag-asa sa bayan, sa kapwa at kinabukas. Ang programa maghahatid ng tulong sa bawat Pilipinong nangangailangan. Lingkod lapid, kasangga nilagi. Sa ating tuloy-tuloy na public service, sa mga apil at pasalamat. Yan po ay bahagi ng ating palantunan mga kaibigan at yan po ay advocacy mission ng Kasanggabaw Langit. Sinashare namin sa inyo mga kaibigan ng mga apila po. On a daily basis po yan na tinutugunan ng ating kasanggang JR Langit. Hindi naman kaila sa inyo mga kaibigan tuwing Biyernes po, iniisa-isa yan ni JR Langit. Monday hanggang Friday ang lahat po ng dumudulog sa atin. Kahapon nga po, Monday, ang mapila sa atin ay si Kathleen Fernandez. Sila po yung 40 years old na taga rito sa Binmaley, Pangasinan. Siya po ay single parent. Dumulog sa atin dahil po sa mga problema sa high blood, goiter, diabetes. Lumalapit sa ating programa para humingi ng tulong, pambili po ng kanyang kinakailangan gamot. Sama-sama po, kayo, di ba? Nabigyan siya ng pag-asa at tulong para po maipagpatuloy ang laban na ito sa kanyang kalusugan. Mamaya yung ating episode tungkol sa kalusugan po yun. O sige, ngayong araw na ito ng Martes naman, ang umapila sa atin ay si Danica Bardinas, 28 years old, mula sa Mandaluyong City. Isa siyang mapagmahal na ina. Lumapit sa ating palantunan para humingi ng tulong para po maintenance na gamot sa kanyang anak, na may cerebral palsy. Nakalulungkot naman sa pamamagitan po ng Kasanggabaw Langit hanggang natin mabigyan kaagad ng tulong at aaksyonan po yan ng ating kasanggang JR Langit. Narito po ang bahagi ng kanilang apila at mensahe sa ating lingkod lapid, Kasangga ni Langit. Magandang araw po. Ako po si Kathleen Fernandez, 40 years old ng Barangay Dulag, Binmaley, Pangasinan. Nagpapasalamat po ako sa pagbili niyo po sa akin sa 2K po na cash assistant. Salamat po sa Lingkod Lapid, Kasanggang Langit, Advocacy Mission, sa pangunguna po ni Senator Lito Lapid, Kasanggang Ray Langit at Kasanggang JR Langit. Maraming salamat po. Pakihulog na lang po dito sa aking GCash number 0905-411-9266. Kathleen Fernandez. Salamat po. Magandang araw po. Ako po si Danica Bardinas na may anak na may sakit ng cerebral palsy microcephaly. Ako po ay lumalapit sa inyong lingkod lapid, Kasanggamang Langit, kay Sir J.R. Terry Langit, ay kay Senator Lito Lapid. Ito po ang aking reseta ng aking anak. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at God bless po. Sa bawat pagsubok at hamon ng buhay, sa oras ng karamdaman at panahon ng kahirapan, meron na maglingkod at maging kasangga ng bawat Pilipino. Matapang at tapaisa sa pagbibigay pag-asa sa bayan, sa kapwa at kinabukas. Ang programa maghahatid ng tulong sa bawat Pilipinong nangangailangan. Lingkod lapid, kasangga nilagi. Alright, napag-uusapan natin ang kalusugan. Minsan hindi natin napupuna mga kaibigan. With all due respect mga kaibigan, tabi-tabi po doon sa mga kababayan nating obese. Sobra po mga kaibigan ang timbang. Sobra po napapabayaan ng katawan. Sige, yan ay pag-usapan natin. Alam po ninyo, minsan nakakalimutan natin pag may mga celebration, may mga feast, festivities, enjoyment, kainan, wala po tayong control sa intake natin. Ang bagong challenge natin kakaharapin kung paano may babalik po natin ang ating figure at maalis po ang excess fats at karagdagang weight sa ating katawan. Sa inihandang special episode dito ng ating kasanggang JR Langit, lalo na itong panahon na ito, itong buwan ng July mga kaibigan, yan po ay concern hinggil po sa kalusugan. Ito po yung mga tutulong po. Ang experience na ito,
Para po, lalo na ro sa mga obese, pardon me, iwas-iwas lang po sa mga overweight na determinado maibalik sa normal ang pangatawan. Kakayanin po niyo yan kung mapapanood lang po ninyo itong episode na ito. Alalahanin po mga kaibigan ng wellness ay hindi destination. Yan po ay journey. Ha? Narito na ating kasanggang J.R. Langit sa kanyang episode na pinamagatang He Bigat sa Timbang. He Bigat sa Timbang. Ito po si Paring Ray. Yung time ko sa Biggest Loser is 30 cups a day. So talagang number 1 ako pagdating sa kainan, sa handaan, eat all you can. Nakataya ang kalusugan. Walang matandang obese tayong nakita na tumanda siya ng 80 years old na ganun siya kalaki. Diba? Alam natin maikli ang buhay. Hanggang lumalaki ka, umikli ang buhay mo. Sa buong mundo, halos 1 bilyon ang mga obese o sobra sa timbang. At halos 6 na milyon dito ay mga Pilipino. Alamin natin kung ano ang mga pinagdaanan ni Kagawad J.M. Olores upang makamit ang tamang timbang mula sa pagiging obese o overweight. Ako naman ang inyong kasangga, J.R. Langit. Ang lahat ng yan ngayong kasangga mo ang langit. Mula sa dating 340 pounds, ngayon ay mahigit na 200 na lamang ang timbang ni Kagawa J.M. Olores na sinasabing tama lang sa kanyang taas. Pero bago niya nakamit ang tamang timbang, matinding dusa muna ang kanyang pinagdaanan. Unang-una, hindi ka makasakay ng jeep. Kung sasakay ka man ng jeep, sa harapan ka. Kung sumakay ka sa harapan, halos sasabihin sa'yo ng driver, dalawa babayad mo. Hindi ka makapunta basta-basta sa mga fast food kasi pipiliin mo yung upuan kung kaya ka o hindi. Baka bumagsak yung upuan. At naranasan ko na rin yun. Hindi ko magawa bumili sa department store ng damit na para sa akin. Kailangan ko magpatahi. May isang brand lang ako sa t-shirt na pwede ko masuot na hindi pa rito gawa sa atin. Sa ibang bansa gawa na ang size niya is 4X. Halos body fit pa sa akin. Lahat sa pamilya ko, hindi kami makapag-hiking, magbabike man lang. Kasi hindi basta-basta makakana yung bike ko. Hindi ako pwedeng bumili ng bike na ordinary lang. Yun, napakadami pang epekto eh. Unang-una, magastos eh. Siyempre, pag kumain ako, 3 extra rice, 4 na extra rice. Ang ulam mo, 2, 3. Ang makasama ng matagal ang kanyang pamilya ang naging motivation nito si Kagawa JM para magbawas ng timbang. Umikli ang buhay mo dahil nga nagkakaroon ka ng iba't ibang klase ng sakit. Diba kasi nga hindi balance yung diet mo, hindi balance yung nakain mo. So family ko na gusto ko makita ko pa yung apo ko. Kung siswertihin, gusto ko pang makita yung apo ko sa tuhod. Dati, nangyayari sa akin na panaghahatid ako sa anak ko sa school, diba? Tinutokso nila yung anak ko na yung papa mo. Kala mo si Santa Claus, kala mo si ganito. Diba? Natawag pa nga ako sa isa sa mga mascot ng isang food chain na ganun daw kalaki. Diba? Bukod sa tamang diet, araw-araw na exercise ang kasangga ni Kagawa JM para maabot ang kanyang tamang timbang. Ang pinakamahaba kong exercise is 1 to 2 hours na running. A minimum of 10 kilometer every day. Yung metabolism namin kailangan talaga mapabilis mo eh. Actually sa akin kasi ang lahi namin matataba. So magulang ko, sa lolo ng lolo ko, lahat kami obese. So parang di ba sinasabi nila nasa lahi na yon. So para sa akin, mas mahirap kaysa rin sa mga taong tumaba lang talaga. Running, biking, swimming. Ayan. Although na hindi ako ganun kagaling lumangoy, pero try ko mag-swim kahit 30 minutes. Tapos magra-run ka. Badminton is the best.
Ayan ang mga magagandang exercise natin na pwede natin gawin na hindi naman natin kailangan pumunta ng gym. Kung mag-gym ka, mag-treadmill ka. Yun eh. Yun yung pinaka-the best exercise. Kasi lahat full body workout kung tawagin na. Ayan yun sa amin, yung ginagawa ni Coach Jim na 4-minute workout, para ka na nag-workout ng 1 hour pag ginawa mo yan. So talagang effective naman siya. Mula sa dating mahigit na 60 inches ang waistline, ngayon ay 40 na lamang ang bewang ni Kagawad Olores. Anong year to? Kuha. Last year lang. Last year. Yung timbang ni Kagawad, JM nung araw, 160 kilos, 352 pounds. Last year lang raw to. Anong waistline mo dito? Ito nasa 60 na lang siguro. Ito na yung target ko kasi size 36 siya. Okay. For ano pa ako, inches na kailangan habulin. Baka susunod makikita tayo, suot ko na to. Promise. Silipin naman natin ang diet ni Kagawad JM. Okay, inspeksyonin natin yung loob ng refrigerator ni Kagawad JM. Bisa na nag-train tayo. Gusto natin ng cheese skills, gusto natin ng kung ano. Sa akin, ito. Bread pan. Diba? Hindi naman siya ganun less salt, hindi masyadong maalat. So, para hindi ako kumain ng iba, ito na lang. Isa lang ganito. Isang ganito, tapos mga 2 basong tubig. Busog ka naman. Busog ka na. Kung ba nabawasan yung cravings mo sa pagkain. Paborito ko. Paborito ko to. Ano yun? Talong. Prito mo, nilaga. Isang fried. Hindi. Ihaw. Or ihiwain lang siya. Microwave mo. Yun. Sausaw mo ng konting ketchup para magkalasa. Lunch. Siyempre, hindi mawawala. Itong hot sauce na to. Pampalasa. Usually, pampalasa lang. Mag-i-steam ako ng rice. Mag-i-steam ako ng tilapia. Or microwave ko lang yung tilapia na plain. Tapos lagyan ko lang na to. Papakin mo na. May lunch ka na. Kaya may ganito ako siguro mga 1 to 2 kilos every month. Actually, para sa amin bawal kasi ang rice sa gabi. Hindi mo na siya kayang i-burn. Sikreto ko rin kalamansi. Pag napapakain ako ng maraming mamantika, hindi maiwasan minsan, nag-burger ka, nag-french fries ka. Iinom ako ng 20 pieces sa isang baso. Kasi pagdating ng kinagabihan, pagdating mo sa CR, parang pati mantika kasama eh. Ang tamang solusyon sa heavy gut na problema sa muling pagbalik ng Kasanggamong Langit. Actually, lifestyle change ang pag-treat ng obesity kasi it's a maintenance. Kailangan ma-address mo yung problem na yun, then ma-maintain mo siya with proper diet, exercise, and behavior modification. Kasangga mo ang langit. Hindi lang itsura ang apektado kapag overweight ang isang tao. Higit sa lahat, ang kanyang kalusugan. Malaking epekto sa pangangatawan natin or sa kalusugan natin pag tayo mabigat. In fact, sinasabi nga nila yung problema from head to toe pwedeng magkaroon na effect. Isa dito, diabetes, pwedeng nagkakaroon ng problema sa puso, yung iba sa kidneys. Meron ding iba naman yung mga may osteoarthritis, yung mga nagkakaproblema dahil weight-bearing nga. Yung iba yung sleep apnea, yung sa paghinga, yung mga female naman nahihirapan sa pagbubuntis kapag ikaw ay mabigat. Hypertension is also one. Yung iba, it also leads to some forms of cancer. Iba naman yung diseases of yung gallbladder. So almost actually all organs na aapektuhan because of pagiging mabigat natin. Tamang paraan rin ng pagdadiet ang kailangan at hindi basta pagbawas lang ng pagkain. Kung ang purpose mo is hindi ka kakain ng kanin para mag-lose ng weight, pero ang effect kasi nun, it's for a short term lang kanin, pero ano yung ipapalit mo dun sa kanin. So halimbawa, tinapay ay ipapalit mo, ganong kadami yung tinapay mong kakainin, may time na baka ma-defeat pa yung purpose mo on pag-lose ng weight kung gano'n na magiging substitute mo.
We don't advise, especially for patients with kidney diseases, kasi mabibigatan magtrabaho yung kidneys mo pag mataas masyado yung protein intake mo. So hindi pa rin balanse. What we advise is a balanced diet na may source of carbohydrate ka, may protein ka, may fat ka, in allowed and required amount. Ayon kay Nenet Umali ng Weight Management Center ng St. Luke's, hindi dapat biglaan at malakihan agad ang pagbawas ng timbang. Ang realistic weight loss that we target is around 1 to 2 pounds per week. With proper diet, with proper exercise also, you can lose 1 to 2 pounds per week. Yun yung safe at medically acceptable na weight loss. We also consider kung gaano kalaki yung kailangan i-lose ng isang individual. Usually, we set it at 5 to 10% of their starting weight. Kung ano yung starting weight mo, acceptable is magbawas ka ng 5 to 10% lang nun. Roughly, that's 1 to 2 pounds per week. Malulose mo yung 5 to 10% in mga 3 to 6 months period. So, para magiging healthy rin yung pagbawas ng timbang. There you are. Thank you, JR. Ngayong buwan ito ng July, mga kaibigan, siyempre, Healthcare Month ang tawag riyan. Yan po'y dedicated sa inyong lahat, mga kaibigan. Maging inspirasyon yan. Alam po ninyo, minsan may madalas na napag-uusapan to sa mga grupo-grupo, sa mga forums. Bakit ganun? Merong ang edad, ganitong edad niya pero mukhang bata pa. Alam po ninyo, mga kaibigan, ang isagot po ninyo doon sa mga nagtatanong at curious na malaman, age is just a number. Numero lang po yan. Ang prinsipyo, mga kaibigan, ng buhay ng tao, walang iniwan po yan sa pagbibisikleta. Bakit kanyo? Sundan po ninyo, mga kaibigan, ang principle ng bicycle. Bicycle, sabi nga nila, keep on your balance. Paano makikip ang yung balance? Patakbuhin mo lang ang bicycle. Keep on moving, keep on running. Ang balance mo ay makikita. Once you stop at tumigil po kayo, tutumba kayo. Ganyan po ang buhay ng tao. Pero mga kaibigan, sa mga po yan, pansamata na mamahal muna tayo. Once again, thank you, Angelo Redaha. Thank you sa lahat ng mga midsay mo, Angelo. Randy Santizas, Joel Elguera, regard sa lahat ng mga miyembro mo sa ating Blind Masseurs Association. Relene Buchante, thank you so much. Lahat po ng mga nakatutok sa pamamagitan po ng iba't ibang platforms. Hindi lang po Facebook, Instagram, nariyan ang Twitter, YouTube, Sky Cable, Channel 85, nariyan ang Converge, Samsung, TCL, Smart TV, Cable Link, at nariyan din po, mga kaibigan, ang Asian Television sa abroad. Okay, with that note, pansamantala mamahal muna tayo sa alam bro, mga kaibigan ng ating reportorial team. Sina Eileen Talibing, Edwin Balasa, John Reese Calata. Sa ating production team, Betchay, Fred, Jaime, Sam, Seth, Mark, Alvin. Bagay na bagay jacket kay Alvin. Clyde. Abante Express na po. Eli Capili. Tutukan lang. Marisol Academy, Mildred Abdacod, Rodel Fernando, Robel Placente. As usual, sa kalang po mga kaibigan ng ating kasangya ng ating producer-director J.R. Langit.
Mamaya, happening sa Senado, ha? Tutukan po rin yung coverage po ng Abante Radio. Naroon din po kami ni JR. Tulad din po kahapon, medyo tinutukan po natin yung isang abogadong napakagaling, pero inamin niya sa atin, hindi ko nababagitan ang pangalan, ha? Napakagaling ng abogado, mga kaibigan. Outstanding po ang performance niya sa impeachment trial, pero nung tayo ay nag-offer ng interview, sabi niya, Mr. Ray Langit, hindi po ko hindi ako makakatango sa inyo at hindi ko po kayang mag-guess sa inyo mga tuntunan. Kabado pa po ako. Sige, pagka hindi na kayo kabado, ha? Welcome po kayo sa ating palantunan. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Pansamantala ito po sa paring Ray Langit sa anumang laban, kasangabong langit. Yo, alam ko marami tayo pinagdadaan ng suliranin ngayon. Mga pagsubok, nakakapagod, yung iba nangangamba. Yung iba pagod na rin. Pero marami pa rin mga Pilipino dumaman. Ako, hindi ako nag-aalala. Alam niyo kung bakit? Kasangga ko ang langit. Sa daming pinagdadaanan ng bansa sa ngayon, naghahanap ka ba ng tao na makakatugon? Buo ang loob, hindi takot maging pundasyon ng katarungan at katotohanan mapanoon. Hanggang ngayon, walang sawa ang paglilingkod sa mamamayan. Ang buhay itinataya para sa sinumpaan, pinaglilingkuran ang sambayanan. Kapag meron pasangga-sangga mo ay iisa lang, pinaglalaban ng katotohanan. Boses ng Pilipino at tulay maging ng mga kabataan. Nagmula sa tundo, galing man sa wala, pero hindi nahadlangan na marinig ng bansa. At sa labas nito, hindi rin matinag, kahit ilang ulit na rin na namiligrot mabidag. Para sa mga kababayan, isa lang ang sigurado, mula radyo hanggang sa Senado. Kasangga mo ang langit, subok na ng maraming taon. Huwag kailangan mo hanggang tumugon. Kung nadihado ka, huwag kang mangamba. Iba pa lang ang iyong kasangga. Tara, kasangga mo ang langit.